yung sa paksa, di syempre dito naka-Zoom lang kami kasi malalayo nga po kami, minsan lang kami magkita-kita. Tapos connected kami sa Ho Chi Minh. So kapag nagpapaksa, parang may mga ano yung asawa ko na, ay, naku, hindi ganun, parang ganun. Tapos, lagi ko siyang sinasaway kasi sabi ko, naku, baka sabihin nila kasi naka-on yung camera namin. Tapos, nag-ano siya nagre-react siya ng nagre-react. Sabi ko, baka sabihin nila, inaaway mo ko kasi yung reaction mo. Tapos, Naano po kayo dun sa paulit-ulit ng paksa, tapos laging may kaaway sa paksa. ayun, yun po yung sinabi ko yun dun sa ano namin. Sa district servant namin, yun yung sinabi ko. Kasi sabi ko, bakit po kasi parang palagi may kaaway si Brad Daniel. Ay, yung group servant po namin dito, galing Singapore. Yung mga nag-exit po, mga kasamahan niya po yun. Kasi matagal po sila doon. Matagal po sila sa Singapore. Pero nakakaawa nga po siya kasi talagang siya yung kapag may mga backlog sa lokal, talagang siya yung nagbabayad, all out talaga siya. Yun yung sabi ko sa kanya, sabi ko, alam mo Brad, hindi ko na po talaga kaya kasi naawa na po ako sa inyo. Kasi ganoon ko talaga siya. Naawa po ako sa inyo, sa ano. Kasi talagang kapag sa pamilya niya parang hindi siya masyado all out, parang ganoon. Pero kapag sa talaga, halos kahit wala na sila siguro makain, talagang ibibigay niya. Ganun siya. Tapos sabi ko, baka hindi naman sa plastic tayo. Ang ano lang talaga dyan, yung tawag dyan, yung way nung MCGI mismo. Basta yung pamamalakad nung organization na yun. Parang ganun. Opo. Pero yung kung sa tao po, parang nakakaawa kasi syempre, nadadamay na lang din sila. Although kahit alam ko, minsan ayaw din nilang gawin yun. Lalo na yung mga manggagawa natin. Parang, alam ko minsan ayaw na nilang gawin yun, pero syempre napipilitan sila, kailangan. Saturday noon, before November 21, pinagawa ng activity yung mga KNC. Kasi yung dalawang anak ko sa KNC pa sila. Pinagawa sila ng parang letter para kay Brad Daniel kasi nga po parang sabat ata ni Brad Daniel. Tapos nakita ko yung mga ginawa ng mga bata. Pero salamat po kuya kasi sinisend yun sa di ba? Sinisend sa group chat, sinisend lahat ng mga ginawa ng mga bata, mga activity nila. Tapos nakita ko, bakit ganun? Bakit puro salamat po kuya, salamat po kuya? Hindi man lang inayos or hindi man lang, sinend pa talaga sa group na kay KDR talaga nagpapasalamat yung mga bata. Parang ganun yung parang, kaya sabi ko sa nako, wag ka na magpasa doon kasi nakita ko yung mga gawa nila puro salamat po kuya, salamat po kuya. Sabi ko, hindi ko talaga pinapasa yung anak ko ng activity nila. Isa rin yun sa nakapagpa-trigger kasi bakit gano'n yung mga manggagawa, hindi nila tinuturuan ng maayos. Kaya po ganun yung mga manggagawa dahil nagpapalakas kay Daniel Rason. Ang tuwid niyan, si Daniel Rason. Nakita niyo po kung nadatnan niyo po si Soriano before. Hala? Siguro, baka after neto, i-block na nila ako. Hindi po, wag po kayo. Pero hindi naman po. Yes. Ako po si Sis Irene. Bali, nabautismohan po ako last March 2, 2019. Si pa po nagbautismo sa akin? Si Brad. Then yung sa Singapore. Robert Naboa. Opo, yun. Yan po. Pero po, kasi ginawa ko ng telenovela yung pagla-live. Ginawa ko na. Po, kasi kami naman, awa tulong ng Panginoon, yung naging experience naman po namin nung nag-exit kami, parang hindi naman po talaga siya worst na yung hindi naman kami itinakwil ng mga kapatid. Tipong nagkikita-kita pa rin po kami. Di nila kami blinak. So, parang masaya ako sa experience namin kasi tuwing nanonood po ako ng vlog niyo, Brad, parang halos lahat talaga binablock, tas ang daming mga pangit na nangyayari. Parang ganun yung Kaya sabi ko napaka ko din. Parang lucky
Laki sa mga kapatid dito sa Vietnam. Aha. Pero po kasi kaunti lang po kami dito sa Hanoi. Marami po sila sa Ho Chi Minh, kami kaunti lang dito sa Hanoi. Marami sila sa Saigon. Opo. Ang kulit kasi dito sa group chat namin sa doon sa isang window. Uh, nagse-celebrate sila dahil sa good news na ibinalita ko sa kanila. Nag-aano sila, ang ingay nga mawala ako. Itong mga kapatid na nag-exit sa Saigon na kapatid, na Irene, na talagang bukas yung kanilang palad at bulsa sa gawa. Alam nyo naman, nasa abroad ka, napakaraming tulungan sa abroad. Opo, sobra. Dito nga po eh. Especially if you are an officer. Kasi po, katulad din po ng karamihan, ano po talaga, sa paksaan po talaga. Actually ako, kahit dati pa, to be honest, minsan hindi rin talaga po ako parang nagfo-focus, mga ganon. Parang yung minsan lang kapag may may paksa lang na nagustuhan ako, parang doon ako magfo-focus. Pero kasi parang paulit-ulit na rin po. Tapos, ang nangyayari, pero alam mo po, simula nung nabautismohan yung asawa ko nung 2016, wala pong absent siya. As in, wala talaga siyang, nauna po yung asawa ko. Nasa Philippines pa kami nabautismohan siya. Pero sumasama-sama na rin po ako noon. Tapos, nung 2019, saka ako sumunod. So, Yun yung po, nag-exit na rin po ba o aktibo pa? Po, sabay po kami. Ano po? Yun nga po yung Ano po naging reason? Kasi po yung sa paksa, syempre dito naka-zoom lang kami kasi malalayo nga po kami. Minsan lang kami magkita-kita. Tapos connected kami sa Ho Chi Minh. So kapag nagpapaksa, parang may mga yung asawa ko na, ay, naku, hindi ganun, parang ganun. Tapos, lagi ko siyang sinasaway kasi sabi ko, naku, baka sabihin nila kasi naka-on yung camera namin. Tapos, nag-aano siya nagre-react siya ng nagre-react. Sabi ko, baka sabihin nila, inaaway mo ko kasi yung reaction mo. Tapos, parang ganun, maano na po talaga, parang hindi na siya sumasang-ayon. Tapos, dahil kapatid po, di ba, kapag kapatid, talagang nagtitiisan. May mga weaknesses, may mga pagkukulang yung mga kapatid, pati kami. Pero, kayang-kaya, parang nadadala namin. Tapos, yun po, parang may mga pangyayari po kasi, may pangyayari na although hindi naman siya ganun siguro kabigat na kahit kaya ko pa naman sigurong tumuloy-tuloy sana kung hindi po dahil talaga sa paksaan. Kung sa pakikisama po, kayang-kaya po, talagang okay yung samahan. Naano po kayo dun sa paulit-ulit ng paksa tapos laging may kaaway sa paksa? Ayun, yun po yung sinabi ko yun dun sa namin. Sa district servant namin, yun yung sinabi ko. Kasi sabi ko, bakit po kasi parang palagi may kaaway si Brad Daniel. Ay, yung group servant po namin dito, galing Singapore. Yung mga nag-exit po, mga kasamahan niya po yun. Kasi matagal po sila doon. As in, alam ko po, kakilala niya yun. Okay lang po. Si Brad Erwin San Miguel. Matagal po sila sa Singapore. Pero nakakaawa nga po siya kasi talagang siya yung kapag may mga backlog sa lokal, talagang siya yung nagbabayad, all out talaga siya. Yun yung sabi ko sa kanya, alam mo Brad, hindi ko na po talaga kaya kasi naawa na po ako sa inyo. Kasi ganoon ko talaga siya. Naawa po ako sa inyo, Kasi talagang kapag sa pamilya niya parang hindi siya masyado all out, parang ganun. Pero kapag sa talaga, halos kahit wala na sila siguro makain, talagang ibibigay niya. Ganun siya. Sobrang bait. Yun nga, napag-usapan namin ng asawa ko, tinatanong niya ako, sabi niya, sa palagay mo, iisipin nila na naging plastic tayo. Kasi di ba nga po, may balak na kaming umalis, tapos nakikisama pa kami sa kanila. Parang ganun. Tapos sabi ko, baka hindi naman sa plastic tayo. Ang lang talaga dyan, yung tawag dyan, yung way nung MCGI mismo. Kasi yung pamamalakad nung organization na yun, parang ganun.
Opo. Pero yung kung sa tao po, parang nakakaawa kasi siyempre nadadamay na lang din sila. Although kahit alam ko, minsan ayaw din nilang gawin yun. Lalo na yung mga manggagawa natin. Parang alam ko minsan ayaw na nilang gawin yun, pero siyempre napipilitan sila, kailangan. So, kumusta po ang buhay ninyo ngayon as an exeter? Parang mas parang mas masaya. Na naniniwala talaga ako dun sa sinasabi ng mga umaakyat dito sa sa live mo na nung lumabas sila parang mas gumaan yung buhay nila, parang kasi ganun din po sa amin. Tapos kapag Saturday, nagkakaroon kami ng time, imbis na uupo kami ng matagal, nagkakaroon kami ng time yung nabibigyan namin ng oras yung dalawang anak namin. Ay, isa pa palang nakapagpa-trigger sa akin, Brad. Kasi nag-exit kami November 21. Saturday noon, before mag-November 21, pinagawa ng activity yung mga KNC. Kasi yung dalawang anak ko sa KNC pa sila. Pinagawa sila ng parang letter para kay Brad Daniel kasi nga po parang Sabat. sabat ata. Opo, ni Brad Daniel. Tapos nakita ko yung mga ginawa ng mga bata. Pero salamat po kuya. Kasi sinisave yun sa 'di ba? Sinisend sa group chat. Sinisend lahat ng mga ginawa ng mga bata, mga activity nila. Tapos nakita ko, bakit ganun? Bakit puro salamat po kuya, salamat po kuya? Hindi man lang inayos or hindi man lang, sinend pa talaga sa group na kay KDR talaga nagpapasalamat yung mga bata. Parang ganun yung parang, kaya sabi ko sa ko, nako, wag ka na magpasa doon kasi nakita ko yung mga gawa nila puro salamat po kuya. Sabi ko, hindi ko talaga pinapasa yung anak ko ng activity nila. Isa rin yun sa nakapagpa-trigger kasi bakit ganun yung mga manggagawa, hindi nila tinuturuan ng maayos. Kaya po ganun yung mga manggagawa dahil nagpapalakas kay Daniel Rason. Ang tuwid niyan, si Daniel Rason. Nakita niyo po kung nadatnan niyo po si Soriano before, kapatid magpapasalamat sa kanya. Nag-uumpisa pa lang yung salita ng kapatid. Kapatid na Eli, salamat po. Pinipigil na. Kapatid, wag mo nang ituloy sasabihin mo. Okay na yung salamat sa Diyos. Wag mo nang sabihin na salamat Brad Eli. Okay na yung salamat. Pero ngayon, walang pagsasaway na ginagawa si Daniel Rason. Yung Daniel Rason na ito nagpapakilala siyang Diyos. Biro mo, kung di siya si Raulo, pinabayaan niya sa piyesta ng Diyos, pinrosesyon yung yung rebulto niya. Kung di ba naman si Raulo yung bonjing na to? Nakita ko ngayon, parang kinilabutan ako. Nakakilabot. Parang ganun yung Tsaka po, may nangyari po pala dito nung SPBB before kami mag-exit. Parang nanghingi ng patak-patak yung sa Ho Chi Minh kasi pupunta daw dito yung mga KNP. So kailangan mag-ready nung matitirahan, nung mga pagkain, parang gano'n, sila. Tapos nung SPB, parang nang naghingi, basta marami silang naipon. Alam ko maraming nagbigay. Tapos yung isang kapatid dito, yung asawa niya hindi naman siya MCGI. Tapos hiningian din nila yon. Parang wala naman trabaho. Kasi ang may trabaho yung lalaki, ang member ng MCGI is yung babae. So hiningian nila yan ng pera yung babae. Tapos nagbigay yata ng 500,000 dong. Tapos sabi, ay kulang po to sis, dapat 1 million ang ibibigay. Ang natin, dapat tagwa 1 million tayo. Tapos parang ako dun sa kapatid kasi parang wala naman siyang trabaho. Tapos sabi niya, yung ibinigay niya para yun sa budget nila para sa pagkain. Para dun sa bahay nila. Sabi ko, bakit? Bakit ganun? Bakit? 'Di ba sa atin walang pilitan, 'di ba dati? Wala namang pilitan kung magkano lang yung ibibigay mo, dapat yun.
kung ano yung bukal sa loob mo, bakit kailangan talaga may quota? Parang gano'n. Tagwa 1 million talaga. Yun yung ano, Ayan. naawa nga ako dun sa kapatid. Tapos hindi Ah, naman sila pupunta dito, as in, wala. Last month, naku, muntik na ako mamatay. Sabi ko, akala ko katapusan ko na. Kasi ano, nung kaanib pa kasi kami sa dito, nag-donate kami ng mga upuan kasi bago yung lokal. Parang kami yung nag-ano ng lokal dito, nag-open ng lokal. So, opo. kailangan ng mga upuan. So, kami yung nag-donate ng upuan. Although, ayoko naman nga sanang banggitin, parang ganun yung ano. Madalas kami din pumupunta sa lokal kasi nga, yung manggagawa namin doon, wala siyang kasama doon sa lokal. So, pag may time kami, doon kami natutulog, mga ganon na ano. So, medyo marami din na akong dinalang mga gamit namin doon. Tapos, last month or nung January ata yun, sabi nung group servant namin, sabi niya, sis, kontakin mo yung sasakyan kasi ano, ipapadala namin yung mga naiwan yung gamit, yung mga tulugan. Pero ang ina-expect ko lang talaga na ibabalik nila sa amin, yung mga tulugan namin, yung mga beddings, mga ganon. Wala na akong iniisip na iba kasi yung iba, para doon na yan sa lokal. Parang ano na, bigay na namin yun. Tapos nung dumating yung sasakyan dito sa bahay, as in lahat talaga, Brad. As in, lahat ng mga maliliit, lahat ng upuan, ilan yung ano, nasa 15 yung ibinigay namin upuan doon. Lahat, ibinalik nila sa amin. Tapos parang ano ako, na parang sumikip yung dibdib ko. Bakit ganun? Bakit parang, ewan, parang di ko alam. Kasi di ba, kapag tumulong ka, parang kalimutan mo na, parang ganun yung ano. Ah. Pero tapos, ang sabi pa Eh di, nung isang dapat magpasalamat po kayo kasi binalik lahat, Sis Irene. yun na, yun na nga yung na-realize ko nung, after ng ano na-realize ko, ay, okay na pala kasi at least marami na kaming upuan dito sa bahay pag may mga Oo. bisita. Meron ka pang hindi nasasabi yung bakit kailangan pang magrenta magkaroon ng lokal dyan sa Saigon? Pwede namang link kukonti lang naman kayo. Kasi nga po, yung kami, mga malalayo kami sa mga kapatid. So, ano lang talaga kami sa Zoom. And then, minsan, kapag SPBB, yun yung time na nag-iipon-ipon kami sa isang lugar. Doon sa sentro ng Hanoi mismo. Doon kami nagkikita-kita. Eh, ang ginawa nila, parang inano nila Brad Rodel, ganon, na kailangan na magkaroon kami ng lokal dito. Tapos ang ano ko nga, paano kami magkakaroon ng lokal? Sinong titira? Tapos, paano yung ano nun? Yung Yung monthly? budget, Kasi, yung opo, rental kasi hindi naman, pambayad sa upa. oo, kasi hindi naman mapipera yung mga tao dito. Parang ganun yung ano. Pero ininsist nila na Gusto ko magkaroon lang na ng lokal. Sis Irene, gusto ko lang magkaroon bigyan ng emphasis ito. Ito yung sinasabing or hinaing ng mga kapatid sa iba't ibang mga lugar, hindi lang dyan sa Vietnam actually. Pwede namang mag-Zoom. At Mm-mm. matagal na panahon na wala pa po kayo dyan, sister. Meron na po mga Mm-mm. kapatid dyan sa Saigon, actually pati sa Danang. At saka sa Oo, Dalat, if I am madami. not mistaken, yung mga kapatid na Morales, Oo. nakalink lang naman before. Pero nakakapagpatuloy sila during that time. Kaya lang, kaya nila ginagawa yan kahit mahirapan ng mga kapatid, di bali sana kung ang magbabayad ng renta yung pangasiwaan. Kaya lang ang magsushoulder etong mga kapatid na nandoon sa lugar Yun nga po sa eh. Hanoi. Kaya kawawa yung group servant namin. Kasi siya talaga po yung nagsa-shoulder ng mga gastusin. Kasi Opo. konti lang naman yung kapatid dito, mahal yung bayad sa yung renta dun sa lokal kasi naka-villa. As in yung nakuha pa Opo. nilang villa. Di bali sana kung yung rental fee lang naman ang i-raise every month. Kaya lang ang dami Mm-mm. pa.
Opo. Maraming tulungan. Napakaraming tulungan. Kailangang erase. Sobra talaga. Ayan. Tapos wala namang makikita. Ewan ko ba. Salamat sa Diyos kasi nawala, nakaalis nga po kami. Tapos sana yung mga, pero may mga closet din dito. As in. Yung isa, Maraming yung closet isa dyan. po, yung isa, na siya, nagpaputol na siya ng buhok. Pero hindi siya dumadalo sa lokal. Parang nagzo-zoom lang din siya. Tapos hindi siya nag-open. Tapos nag-ano siya sa akin last week. Sabi niya, magpapaputol na talaga ako ng buhok. Sabi ko, okay lang naman sis eh. Okay lang naman magpaputol. Nagpaputol siya.